Ang mahirap na babae ay pumunta sa bahay ng milyonaryo para bayaran ang utang ng kanyang ama. Binago ng ginawa ng milyonaryo ang kanyang kapalaran. Sa pagtatapos ng hapon, maingat na isinara ni Angelica ang pinto ng bahay, gaya ng ginagawa niya araw-araw. Ngunit sa sandaling iyon ay may kakaiba sa kilos na iyon, may mas mabigat, mas tiyak. Sa kanyang kamay, hawak niya ang bag na may nakatagong sobre sa loob, ang parehong sobreng unti-unting napuno, barya sa barya. Perang papel sa perang papel, sa loob ng mga buwang tila mas mahaba kaysa sa tunay na lumipas. Bumaba siya sa ilang baitang sa pasukan at tumigil sandali bago magpatuloy, huminga ng malalim na parang isang taong alam na, pagkatapos ng hakbang na iyon, wala nang balikan. Ngayon matatapos na ito, mahina niyang sinabi sa sarili, hindi bilang paglalabas ng sama ng loob, kundi bilang isang pagpapatibay. Sa mga nakaraang buwan, ang buhay niya ay umikot lamang sa trabaho at mga bayarin. Maaga siyang gumigising, gabi na kung umuwi, iniiwasan ang kahit anong hindi kailangang gastusin, at isinusulat ang lahat sa isang simpleng kwaderno na laging nasa ibabaw ng mesa. Walang puwang para sa pagkakamali, ni para sa pahinga maliban sa pinakakaunti. Mula nang mamatay ang kanyang ama, ang tanging dala niya na mas mabigat pa kaysa pagod ay ang responsibilidad na panatilihing malinis ang pangalan nito. Lagi nitong sinasabi na ang iniiwan ng isang tao sa mundo ay hindi pera, kundi reputasyon, at napagpasyahan niyang hindi iyon mawawala. Ang utang ay binabayaran, gaano man kalaki ang kapalit, naaalala niya ang boses nito na sinasabi iyon, matatag, na parabang naroon pa rin ito. Habang naglalakad, hawak ng mahigpit ang bag sa tabi ng katawan, hindi iniisip ni Angelica kung paano siya tatanggapin, ngunit alam niya kung ano ang inaasahan niyang makita. Isang mayamang lalaki, abala, marahil ay mainipin, isang taong kukunin ang sobre, bibilangin ang halaga, at tatapusin ang usapan nang hindi nagbibigay ng higit pang pansin kaysa sa kailangan. Iyon ang may saysay. Iyon ang itinuro ng mundo. Sa kabilang panig, sa loob ng isang bahay na napakalaki para sa katahimikang dala nito, tinatapos ni Augusto ang isa na namang araw na katulad ng marami pang iba. Maayos ang kanyang gawain, mahusay, halos otomatiko, ngunit hindi ito magaan. May palagiang bigat sa paraan ng kanyang pagkilos, sa paraan ng kanyang pagsagot sa mga bagay, na parabang ang lahat ay sinusukat muna bago sabihin. Ang pagkawala ng kanyang asawa, na pumanaw ilang taon na ang nakalipas, ay hindi isang bagay na basta nalalampasan, kundi isang bagay na natututuhang pasanin. At pinapasan niya yon araw-araw. Sa sala, mag-isang naglalaro si Carmela sa sahig, ikinakalat ang mga piraso ng isang larong siya mismo ang nag-aayos at muling ginugulo nang hindi inaalala ang anumang lohika. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa direksyon ng ama, na parabang gusto lamang niyang tiyakin na naroon pa rin ito. Tay, tingnan mo ito, sabi niya sa isang sandali, itinaas ang isang piraso na parabang napakahalaga nito. Tumingin si Augusto, tumango, at sumagot sa tonong mas banayad kaysa karaniwan. Nakikita ko, maganda yan. Hindi iyon marami, ngunit sapat na para bumalik siya sa ginagawa niya na may maliit na ngiti. Tumunog ang doorbell. Si Carmela ang unang kumilos, mabilis na tumayo, taglay ang kuryosidad na hindi humihingi ng pahintulot. Bago pa makapagsalita si Augusto, naglalakad na siya papunta sa pinto. Titignan ko kung sino, sabi niya, na parabang opisyal niyang tungkulin iyon sa bahay. Nang buksan niya ang gate, nakita niya si Angelica na nakatayo sa labas, matatag ang tindig, ngunit maingat ang tingin, sinusuri ang paligid. Nagkatinginan silang dalawa ng ilang segundo, hindi alam kung ano mismo ang sasabihin. Bahagyang ikiniling ni Carmela ang ulo, mausisa. Sino ang hinahanap mo? Direkta niyang tanong. Isang beses na kumurap si Angelica, nagulat sa kawalan ng formalidad, at sumagot na may bahagyang ngiting hindi niya napaghandaan. Pumarito ako para kausapin ang papa mo. Nag-isip si Carmela ng isang segundo, na parabang sinusuri ang impormasyon, at saka mas binuksan ang gate. Kung ganoon, pasok ka, sabi niya ng natural, na parabang iyon ang pinakasimpleng bagay sa mundo. Maya-maya ay lumitaw si Augusto, agad na nakapansin sa galaw sa may pasukan. Nang makita niya si Angelica, huminto siya sandali, sinusuri ang sitwasyon gamit ang tingin ng isang taong sanay umunawa ng mabilis sa nangyayari. Humakbang siya pasulong, pinananatiling matatag ang tindig. Magandang hapon. Ang pangalan ko ay Angelica. Ang papa ko may kasunduan siya sa inyo. Hindi agad siya sumagot, nagmasid lamang, na parabang pinagdurugtong ang mga impormasyon. Kilala ko kung sino ang papa mo, sabi niya sa mas mababang tono, at may kung ano sa sagot na yon na hindi malamig o walang pakialam. Tumango si Angelica, mas hinigpitan ang hawak sa bag, at inilabas ang sobre, iniabot iyon sa kanya. Pumanaw siya ilang buwan na ang nakalipas. Pumarito ako para bayaran ang utang niya. Nandito na ang lahat, ang buong halaga.
Lumabas ang mga salita ng eksakto tulad ng ilang beses niyang inensayo, direkta, walang paligoy-ligoy, walang hinihinging kapalit. Hindi agad kinuha ni Augusto ang sobre. Sa halip, tiningnan niya siya ng ilang segundo na para bang sinusubukan niyang unawain ang isang bagay na higit pa sa sinasabi. Sa tabi nila, tahimik na pinagmamasdan ni Carmela ang eksena, mausisa, palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Ikaw lang ang nag-ipon nito, tanong niya sa wakas. Hindi inaasahan ni Angelica ang tanong na yon, ngunit sumagot siya ng walang pag-atubili. Sa pagtatrabaho, dahan-dahan siyang tumango, hindi pa rin hinahawakan ang sobre. May tahimik na paggalang na nagsisimulang lumitaw sa kanyang ekspresyon, isang bagay na wala roon kanina. Humaba ang sandali ng ilang segundo, hanggang sa gumawa si Augusto ng desisyong ganap na nagbago sa direksyon ng sitwasyon. Iniwas niya ang tingin sa sobre, muling tumingin kay Angelica, at sinabi sa matatag na tono, ngunit walang tigas, itago mo muna iyan. Nag-atubili siya, nagulat, hindi maintindihan. Pero pumarito ako para, mahinahon niya itong pinutol. Alam ko kung bakit ka pumarito. Pero hindi ganito natin ayusin ito. Nanatiling tahimik si Angelica, malinaw na nawala sa planong inihanda niya. Tumingin si Carmela sa ama, pagkatapos kay Angelica, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Huminga ng malalim si Augusto, tulad ng isang taong nakagawa ng simpleng desisyon, ngunit mahalaga. Pumarito ka hanggang dito, ginawa mo ang lahat ng ito ng mag-isa. Hindi maliit na bagay yon. Saglit siyang tumigil at saka idinagdag, pasok ka. Maghapunan muna tayo. Hawak pa rin ni Angelica ang sobre nang tumawid siya sa pintuan ng bahay, na may malinaw na pakiramdam na pumapasok siya sa isang lugar na hindi tumutugma sa imaheng nabuo niya sa isip. Hindi iyon malamig na kapaligiran, ni malayo ang dating, ni puno ng mabigat na katahimikang karaniwang kasama ng mga bahay na masyadong malalaki. Maayos ang lahat, pero may mga bakas din ng buhay na nakakalat sa mga sulok, mga bagay na hindi nasa perpektong ayos, mga detalyeng nagpapakitang ginagamit talaga ang lugar at hindi lamang pangpakitang anyo. Nauuna sa paglalakad si Carmela, na para bang natural lang niyang ginagabayan ang hindi inaasahang pagbisitang iyon, paminsan-minsang lumilingon upang tingnan kung sumusunod si Angelica. Malayo ba ang pinanggalingan mo? Tanong ng bata, walang pag-aalinlangan, habang pumapasok na sa kusina na para bang iyon ang sentro ng bahay. Sumagot si Angelica habang pinagmamasdan ang paligid, napapansin sa kabila ng laki ng bahay, tila praktikal ang lahat doon. Hindi naman ganoon kalayo. Pero matagal-tagal din bago ako nakarating. Tumango si Carmela, na para bang sapat na ang impormasyong iyon, at hinila ang isang upuan. Dito ka maupo. Marunong magluto ang papa ko. Napatingin agad si Angelica kay Augusto dahil sa sinabi ng bata, at nakita niyang binubuksan na nito ang refrigerator ng natural, gaya ng isang taong ginagawa iyon araw-araw. Ako ang maghahanda ng hapunan, sabi niya, hindi direktang tumitingin sa kanya, pero malinaw na ipinapakitang walang anumang formalidad sa sandaling iyon. Nag-alinlangan si Angelica ng isang segundo, hawak pa rin ang bag, hanggang sa nagpasya siyang ilapag iyon sa mesa, nananatili sa loob ang sobre, pero wala na sa kanyang mga kamay. Lumapit siya sa upuan at umupo, maingat na pinagmamasdan ang mga galaw ni Augusto. Hindi siya mukhang taong ipinapasa sa iba ang mga simpleng gawain, ni taong sinusubukang magpahanga. May kalmado at tiyak na ritmo sa paraan ng pag-aayos niya ng mga sangkap, na para bang matagal na niyang nakagawian iyon. Lagi ka bang nagluluto? Tanong niya, hindi maitago ang kuryosidad. Sumagot siya habang may hinihiwa sa ibabaw ng mesa sa kusina. Halos araw-araw. Mas simple ng ganito. Umakyat si Carmela sa upuan sa tabi ni Angelica, ipinatong ang mga braso sa mesa at diretsyo siyang tiningnan. Mahilig ka ba sa pasta? Tanong niya, na may kaseryosohang para bang kailangan ng tamang sagot. Bahagyang umiti si Angelica, sa unang pagkakataon ay mas nakaka-relax. Mahilig ako. Tumango ang bata, kontento. Kung ganoon, magugustuhan mo ang hapunan. Napabuntong hininga ng mahina si Augusto, halos parang pinipigilang tawa, nang hindi itinitigil ang ginagawa. Iba ang daloy ng oras sa loob ng bahay na yon. Ang nagsimula bilang tensyong pagkikita ay unti-unting nagiging mas natural na pagsasama. Napapansin ni Angelica ang mga detalyeng hindi niya inaasahan, tulad ng isang guhit na nakakabit sa refrigerator, malinaw na gawa ni Carmela, o isang bagay na naiwan sa mesa na hindi bagay sa kabuuang ayos ng bahay. Pero naroon dahil may gumagamit nito. Mas marami itong sinasabi tungkol sa lugar kaysa sa anumang magarbong bagay. Ang papa mo kinukwento kanya, sabi ni Augusto sa isang sandali, nakatalikod pa rin habang hinahalo ang nasa kaldero. Agad na napataas ang tingin ni Angelica. Kinukwento niya ako. Dahan-dahan siyang tumango. Sinasabi niyang ikaw ang nagpapanatiling maayos ang lahat. Na mas matatag ka kaysa sa kanya. Nanahimik siya sandali, tinatanggap ang sinabi.
Medyo mahilig siyang magpalabis, sagot niya, pero may ibang bigat sa kanyang boses, na para bang mas malalim ang tama ng alaalang iyon, kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay humarap si Augusto, ipinatong ang mga kamay sa mesa sa kusina. Hindi siya nagpapalabis kapag tungkol sa pagkatao ang sinasabi niya, sabi nito, diretsyo at walang paligoy-ligoy. Sinalubong ni Angelica ang tingin niya ng ilang sandali, hindi tiyak kung paano sasagot, pero pinili niyang huwag umiwas. Ginawa ko lang ang dapat gawin, sabi niya, matatag. Tumango siya, na para bang kinumpirma ng sagot na iyon ang isang bagay na napansin na niya. Pinagmamasdan ni Carmela ang dalawa, malinaw na interesado sa palitang iyon, kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang pinag-uusapan. Masyado kayong seryoso, komento niya, natural ang tono. Pwede bang ibang bagay naman ang pag-usapan? Napatawa ng mahina si Angelica, nabasag ang tensyon. Pwede naman. Ano ang gusto mong malaman? Nag-isip ang bata ng isang segundo, ipinatong ang baba sa kamay. May kasama ka ba sa bahay mo? Sumagot si Angelica nang walang pag-aalinlangan. Ngayon, wala. Ako lang. Maingat na inunawa ni Carmela ang impormasyon, pagkatapos ay tumingin sa kanyang ama at muling bumaling kay Angelica. Kung ganoon, mabuti na pumunta ka rito. Nang handa na ang hapunan, hinainan ni Augusto silang tatlo, simple at direkta ang mga galaw. Walang labis na seremonya, ni hindi kinakailangang formalidad. Umupo sila, nasa gitna si Carmela, na para bang natural iyon, at nagsimulang kumain. Napansin ni Angelica na mas komportable siya kaysa sa dapat, kung isa sa alang-alang ang sitwasyon, at iyon ang mas nakapagpaisip sa kanya kaysa sa anumang bagay. Habang kumakain, tuloy-tuloy ang usapan, nagpapalitan sa mga simpleng tanong ng bata, at mas tuwirang sagot ng matatanda. Ikinuwento ni Augusto ang kasunduang ginawa niya sa ama ni Angelica. Ipinaliwanag na ang utang ay isang pagtatangkang panatilihing gumagana ang isang negosyo, hindi isang walang personal na pamumuhunan. Ayaw niyang sumuko, sabi niya sa tonong walang panghuhusga. Matapat na sumagot si Angelica. Hindi talaga siya sumusuko. Kahit minsan wala nang saysay. Tumango si Augusto. Napansin ko iyon. Lumalim ang gabi nang hindi napapansin ni Angelica ang paglipas ng oras. Sa isang sandali, nagsimula ng antukin si Carmela. Isinasandalang ulo sa balikat ng ama, pero sinusubukan pa ring makisabay sa usapan. Natural siyang binuhat ni Augusto, nang hindi sinisira ang daloy ng sandali. Tahimik itong pinanood ni Angelica, itinatala sa isip ang isang mahalagang detalyeng hindi niya inaasahan. Ang lalaking iyon ay hindi lamang isang malayong milyonaryo, kundi isang amang naroroon para sa anak. Nang tila maayos na ang lahat, nang tapos na ang hapunan at nagsisimula ng manahan ang komportableng katahimikan, bumalik si Angelica sa dahilan ng pagpunta niya roon. Tiningnan niya ang bag sa ibabaw ng mesa at pagkatapos ay si Augusto. Tungkol sa sobre, panimula niya, muling ibinabalik ang mas matatag na postura. Mahinahon niya itong pinutol bago pa siya magpatuloy. Aayusin natin yan bukas. Bahagya siyang kumunot ang noo, nagulat. Pero dala ko na ang lahat. Wala namang dahilan para maghintay pa. Nanatiling kontrolado ang tono ni Augusto. Meron. Kailangan ko munang suriin ang ilang bagay. Hindi ito desisyong gagawin ko sa gitna ng hapunan. Nanahimik si Angelica sandali, malinaw na hindi sang-ayon, pero naunawaan niyang wala ng puwang para ipilit pa. Sige, sabi niya sa huli, kasabay ng bahagyang tango. Muli niyang kinuha ang bag, ngayon ay kasama pa rin sa loob ang sobre, at tumayo. Ang naiwan sa kanya ay hindi pagkadismaya, kundi pakiramdam na may hindi pa tapos, na para bang ang pagbisitang iyon ay mas maraming binuksang tanong kaysa isinara. Si Carmela, na inaantok na, ay inangat ang ulo mula sa kandungan ng ama at tumingin sa kanya. Babalik ka bukas, tanong niya sa mahinang boses. Nag-atubili si Angelica ng isang sandali, saka sumagot. Babalik ako. Paglabas niya ng bahay, napagtanto niyang dumating siya roon upang tapusin ang isang utang, ngunit umaalis siya na may pakiramdam na iyon ay simula pa lamang ng isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling namin na sana ay isaalang-alang mong mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ikomento ang salitang ihabagi sa comments. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Kinaumagahan, mas maagang nagising si Angelica kaysa karaniwan, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil hindi pa rin tumitigil ang takbo ng isip niya mula nang umalis siya sa bahay na yon. Umupo siya sa mesa na bukas ang kwaderno, gaya ng ginagawa niya araw-araw, nakatingin sa mga numerong kabisado na niya, na para bang sinusubukan niyang kumpirmahin na tama ang lahat bago isara ang kabanatang iyon. Matatapos ito ngayon, mahina niyang sabi, inuulit ang naisip niya noong nakaraang araw, ngunit sa pagkakataong iyon ay mas kaunti na ang katiyakan sa pangungusap.
Nasa loob pa rin ng bag ang sobre, hindi nagagalaw at mas bumabagabag iyon sa kanya kaysa dapat. Sinubukan niyang sundan ang nakasanayang gawain, inaayos ang mga dapat gawin sa araw na iyon, ngunit hindi siya nakapag-focus ng matagal. May nakabinbin, may isang bagay na hindi lamang nakadepende sa kanya para maresolba. Nag-vibrate ang cellphone sa ibabaw ng mesa, pinutol ang kanyang iniisip. Tumingin siya sa screen at nakita ang isang simpleng mensahe, direkta, walang paligoy-ligoy. Galing iyon kay Augusto. Maaari ka bang pumunta rito ngayong umaga? Kailangan nating mag-usap ng mahinahon. Ilang segundo ring tinitigan ni Angelica ang mga salitang iyon, sinusukat ang bigat ng mga ito. Hindi iyon isang imbitasyong walang laman, kundi pagpapatuloy ng usapang naiwan na bukas. Sumagot siya agad. Maaari. Pupunta ako dyan. Pagdating niya sa bahay, hindi na mukhang kakaiba ang paligid tulad noong nakaraang araw. May tahimik na pagkakakilanlan sa paraan ng pagtawid niya sa tarangkahan, na para bang ang lugar ay hindi naganap na banyaga. Bago pa man siya makapindot ng doorbell, bumukas ang pinto at lumitaw si Carmela, may ekspresyong pinaghalo ang pag-aabang at kasiyahan. Bumalik ka, sabi niya, na para bang kinukumpirma ang isang mahalagang bagay. Sumagot si Angelica na may bahagyang ngiti. Sinabi kong babalik ako. Tumango ang bata, binibigyan siya ng daan upang makapasok. Nasa kusina ang papa ko. Sabi niya, almusal daw ngayon. Pumasok si Angelica at nakita si Augusto na nakaupo na sa mesa, may ilang papel na maayos na nakalagay sa harap niya at 2 tasang kape na nakahanda. Itinaas niya ang tingin nang lumapit ito at gumawa ng simpleng senyas para maupo siya. Magandang umaga, sabi niya sa parehong kontroladong tono noong nakaraang araw. Magandang umaga, sagot niya, umuupo at inilalagay ang bag sa tabi ng upuan. Nandoon pa rin ang sobre, ngunit ngayon ay tila hindi na ito ang sentro ng lahat gaya ng dati. Umupo si Carmela sa pagitan nilang dalawa, ipinatong ang mga braso sa mesa at maingat na pinagmasdan ang kilos nila. Aayusin na ba ninyo yun ngayon? Tanong niya walang preno. Sumagot si Augusto na bahagyang umiwas ang tingin. Pag-uusapan natin yon. Tumango ang bata, kontento na may sagot siya, kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang usapan. Kinuha ni Augusto ang isa sa mga papel sa harap niya at iniharap iyon kay Angelica. Sinuri ko ang mga tala kagabi, simula niya walang paligoy-ligoy. At may nakita akong bagay na wala kang paraan para malaman. Bahagyang kumunot ang noo ni Angelica, inihahanda na ang sarili sa maririnig na hindi inaasahan. Ang kasunduang ginawa ng ama mo sa akin ay hindi eksaktong tulad ng pagkakakwenta mo. Nanatili ang tingin niya sa lalaki. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinatong ni Augusto ang mga kamay sa mesa, maingat na pinipili ang mga salita. Nang malaman ko ang tungkol sa sakit niya, nagpasya akong pag-aanin ang bahagi ng mga kondisyon. Binawasan ko ang mga singilin at sinuspinde ang ilang dagdag na dapat sana ay ipatupad. Desisyon ko yon at tinanggap niya pero ayaw niyang ituring iyon bilang pabor. Natahimik si Angelica ng ilang sandali, pinoproseso ang impormasyon. Hindi niya sinabi sa akin yon, sabi niya, mas mababa ang tono, na para bang sa sarili niya yon sinabi kaysa kay Augusto. Tumango si Augusto. Sabi niya, hindi mo kailangang malaman. Naayusin niya yon sa sarili niyang paraan. Tumingin siya sa papel, mabilis na nagkwenta sa isip, saka muling itinaas ang tingin. Kung ganoon, mali ang halagang dala ko. Sumagot si Augusto ng walang pag-aalinlangan. Mas mataas iyon kaysa sa talagang dapat mong bayaran. Ikiniling ni Carmela ang ulo, sinusubukang sundan ang usapan. Nagbayad ka ng sobrang pera, tanong niya, may tunay na kuryosidad. Napabuntong hininga ng bahagya si Angelica, ngayon ay mas nababagabag kaysa nagulat. Mukhang ganoon nga. Tumingin ang bata sa ama. Kung ganoon, ibalik na lang, sabi niya, na para bang iyon ang pinakasimpleng solusyon sa mundo. Sumang-ayon si Augusto sa bahagyang tango. Iyan mismo ang mangyayari. Sandaling ikinrus ni Angelica ang mga braso, malinaw na hindi siya natutuwa, hindi sa kanya, kundi sa sitwasyon. Ilang buwan kong inipon ang halagang iyon, binibilang ang bawat sentimo, ipinagpapaliban ang mga pangunahing pangangailangan, tapos ngayon ko malalaman na ginawa ko iyon ng higit sa kailangan. Hindi sinubukan ni Augusto na palambutin ang kanyang reaksyon. Ginawa mo ang inaakala mong tama, batay sa impormasyong mayroon ka. Huminga siya ng malalim, nananatiling matatag ang tindig. Hindi ako nagrereklamo dahil nagbayad ako. Naiinis ako dahil hindi ko nakuha ang kumpletong impormasyon. Ilang segundo siyang pinagmasdan ni Augusto, nakikita sa sagot na iyon ang mismong bagay na napansin na niya noong nakaraang araw. Alam na alam ng ama mo kung anong klaseng tao ka, sabi niya sa tonong hindi hungkag na papuri, kundi isang malinaw na pagkilala. Hindi agad sumagot si Angelica, ngunit nagbago ang tingin niya, hindi na gaanong depensibo, mas nakikinig. Pagkatapos ay kinuha ni Augusto ang isa pang papel at dahan-dahang itinulak iyon sa mesa. Narito ang tamang kwenta.
At narito ang halagang kailangang ibalik sa'yo. Mabilis niya itong sinuri, kinukumpirma ang mga numero ng may katiyakan. Tama ito, sabi niya, walang pag-alinlangan. Tumayo si Augusto, kinuha ang cellphone at ginawa ang transfer doon mismo, sa harap niya. Ayan. Ngayon, tunay ng sarado ang utang. Bahagyang ipinalakpak ni Carmela ang mga kamay sa mesa, na para bang nanonood siya ng isang mahalagang pagtatapos. Tapos na, tanong niya. Tumingin si Angelica sa kanya at sumagot ng mas magaan kaysa dati. Tapos na. Ngumiti ang bata, kontento, na para bang iyon ay tagumpay nilang lahat. Ang katahimikang sumunod ay hindi nakakaasiwa. Iba ito sa nakaraang araw, mas payapa, mas natural. Humigop ng kape si Angelica at napagtantong hindi na siya naroon dahil lamang sa sobre. Sumandal si Augusto sa upuan, tinitignan siya ng hindi na gaanong mahigpit. Salamat sa pagpunta mo kahapon, sabi niya ng diretsyo. At sa pagbabalik mo ngayon. Sumagot siya sa parehong tuwirang paraan. Kailangan kong tapusin ang sinimulan ko. Tumingin si Carmela sa kanilang dalawa, may munting ngiting mausisa. Pwede ka bang bumalik ulit sa ibang araw? Tanong niya, na para bang may iminumungkahi lamang siyang simpleng bagay. Hindi agad sumagot si Angelica, ngunit hindi rin siya umiwas ng tingin. Siguro, sabi niya sa huli. Hindi nakialam si Augusto, ngunit ang paraan ng pananahimik niya ay nagsasabi ng hindi niya isinasantabi ang posibilidad na iyon. Nang tumayo si Angelica upang umalis, iba na ang pakiramdam niya kumpara sa naramdaman niya noong nakaraang gabi. Hindi na mabigat ang sobre at hindi na ang utang ang sentro ng lahat. Paglabas niya sa pinto, napagtanto niyang dumating siya roon upang tuparin ang isang obligasyon, ngunit umaalis siya na may pakiramdam na may bagong nagsimula, kahit wala pa sa kanilang dalawa ang nakapagsasabi nito sa salita. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Angelica na bumalik sa sarili niyang rutina na para bang walang nagbago, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi na yon posible. Nananatili pa rin ang kwaderno sa ibabaw ng mesa. Kailangan pa ring bayaran ang mga bayarin, patuloy pa ring humihingi ng atensyon ang trabaho, ngunit may bagong presensyang umuukupa ng puwang sa kanyang isipan, at hindi iyon isang bagay na basta na lamang niya maipagwawalang bahala. Sa ikatlong araw matapos ang pagbisita, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kalagitnaan ng hapon dahil sa isang maikli at direktang mensaheng walang iniwang puwang para magduda. Tinanong ka ni Carmela kaninang umaga. 2 beses binasa ni Angelica ang pangungusap bago sumagot. At ano ang sinabi mo? Halos agad dumating ang tugon, na baka bumalik ka. Nag-atubili siya ng ilang segundo, nakatingin sa screen hanggang sa nag-type siya. Baka bumalik na ako. Nang muli siyang dumating sa bahay, wala na roon ang unang tensyon. Binuksan ni Carmela ang gate na may ngiting hindi man lang sinusubukang itago ang kasiyahan. Alam kong darating ka, sabi niya, hinila ang kamay ni Angelica nang walang seremonya. Sabi ng papa ko baka, pero alam kong. Napatawa ng mahina si Angelica habang pumapasok. Lagi ka bang ganoon kasigurado sa mga bagay? Tumango ang bata, walang pag-alinlangan. Kapag gustong gusto ko. Sa loob ng bahay, nasa kusina si Augusto, inaayos ang ilang bagay sa ibabaw ng counter. Itinaas niya ang tingin nang makita silang pumasok at gumawa ng simpleng kilos ng pagbati. Dumating ka, sabi niya, na parang kinukumpirma ang isang bagay na inaasahan, ngunit walang labis na pagpapakita. Sumagot si Angelica sa parehong tuwirang paraan. Sandali lang ako. Hiniling niya. Nag-cruise ng mga braso si Carmela, tinitingnan silang dalawa. Hindi lang ako. Gusto rin niya, sabi niya, itinuro ang ama. Hindi direktang sumagot si Augusto, ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. Hindi mahaba ang pagbisita, ngunit sapat ito upang magtatag ng isang bagong uri ng presensya. Tinulungan ni Angelica na ayusin ang ilang bagay sa kusina, nakipag-usap kay Carmela, at napansin ang mga detalyeng nagsisimula ng maging pamilyar. Nang umalis siya, napagtanto niyang hindi iyon isang formal na pagbisita, ni isang obligasyon, ngunit hindi rin pa iyon isang bagay na kaya niyang bigyan ng kahulugan. Pagkalipas ng 2 araw, si Augusto naman ang unang kumilos. May presentation siya sa school. Hindi naman malaki pero mahalaga sa kanya. Hindi ko alam kung may oras ka, pero pinutol siya ni Angelica bago pa siya matapos. Anong oras? Sumagot siya, at sa napagkasundo ang araw, dumating siya ng tahimik, walang pagpapapansin. Nang makita siya ni Carmela, umiti ito ng napakalaki na halos hindi magkasya sa mukha. Dumating ka talaga, sabi niya na para bang kinukumpirma pa rin yon. Bahagyang yumuko si Angelica upang magsalita ng mas malapit sa kanya. Hiniling mo kaya dumating ako. Simple at mabilis ang presentation, ngunit buong oras na hinahanap ng tingin ng bata si Angelica sa gitna ng lugar na para bang iyon ang pinakamahalaga. Maingat na pinagmamasdan ni Augusto ang tagpo, hindi lamang ang anak, kundi pati ang paraan ng pananatili roon ni Angelica,
hindi sinusubukang agawin ang malaking puwang, hindi nagpapapansin, ngunit tunay na naroroon. Sa huli, tumakbo si Carmela papunta sa kanya. Nakita mo? Wala akong namali. Matatag na sumagot si Angelica. Nakita ko. Ginawa mo mismo ang dapat mong gawin. Tumango ang bata, nasisiyahan, na parabang ang pagkilalang iyon ay mas mabigat kaysa sa kahit anong iba pa. Nang araw ding iyon, kalaunan, bumalik sila sa bahay at nauwi sa pananatili ng mas matagal kaysa sa plano. Ipinilit ni Carmela na manatili si Angelica para sa isang simpleng merienda na nauwi sa maliit at biglaang pagdiriwang. Walang planado, walang magarbo, 3 tao lamang na nakaupo sa mesa, nagbabahagi ng isang bagay na hindi kailangang pangalanan para umiral. Sa isang sandali, nagsimulang magsalita si Carmela tungkol sa kanyang ina, ng natural, gaya ng isang taong natutunan ng mamuhay kasama ang kawalan. Mas masarap siyang gumawa ng cake kaysa sa papa ko, sabi niya, may tahimik na katapatan. Nanatiling tahimik si Augusto ng ilang segundo, at pagkatapos ay sumagot ng hindi umiiwas. Totoo iyon. Maingat na pinagmasdan iyon ni Angelica, na pagtatantong walang katahimikang iniiwasan doon, kundi isang puwang na iginagalang. Nang makatulog si Carmela sa sofa, nakapatong ang ulo sa isang unan, nagbago ang ritmo ng paligid. Nanatili sina Augusto at Angelica sa kusina, inaayos ang mga gamit, sa isang katahimikang hindi nakakaasiwa. Siya ang unang nagsalita, sa tonong mas mababa kaysa sa karaniwan. Mas madalas na siyang magsalita tungkol sa ina niya ngayon. Sumagot si Angelica ng walang pag-aalinlangan. Mabuti iyon. Dahan-dahan siyang tumango. Matagal bago ko naintindihan yon. Ipinalong niya ang mga kamay sa counter, tinitingnan ang paligid. Ginagawa mo ang lahat ng mag-isa, sabi niya, higit na bilang isang napansin kaysa isang tanong. Sumagot si Augusto nang hindi sinusubukang pag-aanin yon. Natutunan kong gawin. Pinanatili ni Angelica ang matatag na tingin. Ang matuto ay hindi kapareho ng kailangang kayanin ang lahat. Hindi siya agad sumagot, ngunit mas maraming naipakita ang kanyang katahimikan kaysa anumang salita. Nang gabing iyon, sa kanyang pag-alis, napagtanto ni Angelica na hindi na siya pumapasok at lumalabas sa bahay na iyon bilang isang karaniwang bisita. Mayroon ng isang bagay doon na nagsisimulang umayon ng walang pilit, na parabang nakatagpo na ng lugar ang kanyang presensya, kahit wala pang nagsasabi nito ng malakas. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap siya ng simpleng mensahe. Ginuhit ka niya. Isang salita lamang ang isinagot ni Angelica. Ipakita mo. Nang bumalik siya sa bahay, hawak na ni Carmela ang papel, naghihintay sa may pinto. Tignan mo, sabi niya, iniabot ang drawing ng may pagmamalaki. Sa papel may 3 figura. Isang mas malaki, isang mas maliit, at isang pangatlo sa tabi, na may simpleng mga guhit, pero sapat na malinaw para hindi mag-iwan ng alinlangan. Tiningnan niyon ni Angelica ng ilang segundo nang walang sinasabi. Sino ito? Tanong niya, itinuro ang pangatlong figura. Sumagot si Carmela ng walang pag-aalinlangan. Ikaw. Dahan-dahang itinaas ni Angelica ang tingin, sinalubong ang kay Augusto, na tahimik na nagmamasid. Pwede ko bang itago? Tanong ni Angelica, mas mahina ang boses kaysa karaniwan. Nag-isip si Carmela sandali, na para bang sinusuri ang isang mahalagang bagay, at pagkatapos ay tumango. Pwede, pero kailangan mong ilagay sa lugar na hindi mo makakalimutan. Maingat na hinawakan ni Angelica ang papel at sumagot, nang hindi iniiwas ang tingin. Hindi ko makakalimutan. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Angelica sa bahay na yon nang hindi na nangangailangan ng formal na paanyaya, na para bang naging natural na ang daan papunta roon at hindi na dapat questionin. Gayunpaman, may isang bagay sa hangin na hindi pa lubos na nalulutas, isang pakiramdam na may mas marami pang kailangang sabihin sa pagitan nila ni Augusto, kahit wala sa kanilang dalawa ang nagmamadaling gawing salita yon. Binuksan ni Carmela ang tarangkahan bago pa man siya makalapit, taglay ang parehong katiyakan gaya ng dati. Alam kong pupunta ka ngayon, sabi niya, hinila ang kamay ni Angelica nang may pamilyar na lambing. Sumagot si Angelica na may bahagyang ngiti habang pumapasok na. Lagi mong nalalaman bago ang lahat. Tumango ang bata. Kapag mahalaga, alam ko. Sa loob ng bahay, iba ang pakiramdam, mas magaan at kasabay nito ay mas malapit. Walang formalidad, walang espesyal na paghahanda, isang karaniwang rutina lamang na nagaganap na may puwang para sa isa pang tao. Nasa kusina si Augusto, inaayos ang ilang sangkap, at itinaas niya ang tingin nang makita siyang pumasok. Dumating ka, sabi niya, hindi nagulat, pero may mas bukas na tono kaysa noong mga unang araw. Sumagot si Angelica habang inilalagay ang bag sa ibabaw ng upuan. Dumaan ako pagkatapos ng trabaho. Hindi ako magtatagal. Sumabat si Carmela bago pa siya makasagot. Magtatagal ka. Ngayon sabay tayong maghahapunan. Hindi itinama ni Augusto ang anak, tiningnan lamang niya si Angelica sandali, na para bang hinihintay ang magiging reaksyon niya.
Nag-alinlangan siya ng isang segundo, pero wala siyang nakitang dahilan para tumanggi. Kung ganoon, mananatili ako ng kaunti pa, sabi niya ng simple. Ngumiti ang bata, kontento, na para bang may mahalagang bagay siyang naayos. Lumipas ang oras ng walang hirap, sa pagitan ng maliliit na gawain, simpleng usapan, at ng lumalaking pakiramdam na hindi na ito isang paminsan-minsang pagkikita lamang. Tinulungan ni Angelica ang paghahanda ng pagkain, inayos ang mesa kasama si Carmela, itinama ang isang detalye rito, at isa pa roon nang hindi nagmumukhang sobra ang pag-okupa niya ng espasyo, pero hindi rin nananatiling malayo. Tahimik na nagmamasid si Augusto, itinatala ang bawat galaw, napapansing ang presensya niya ay hindi lumilikha ng ingay, kundi balanse. Habang naghahapunan, magaan ang usapan, pero may mas malalim na nangyayari sa ilalim nito. Ikinukwento ni Carmela ang kanyang araw, nagtatanong, madaling tumawa, at sa bawat sagot ni Angelica, mas nagiging malinaw ang koneksyon nilang dalawa. Sa isang sandali, tumingin ang bata sa kanilang dalawa at natural na sinabi, kapag nag-uusap kayo, parang matagal na kayong magkakilala. Tiningnan ni Angelica si Augusto sandali, hindi agad sumagot. Siya ang unang nagsalita, kontrolado ang tono pero tapat. Minsan hindi kailangan ng mahabang panahon. Tumango si Carmela, na para bang kinumpirma nito ang isang bagay na matagal na niyang nararamdaman. Pagkatapos ng hapunan, nagsimulang makitaan ng pagod si Carmela, pero ayaw pa rin niyang matulog. Ayoko pang umalis ngayon, sabi niya, isinasandal ang ulo sa balikat ni Angelica. Lumapit si Augusto, taglay ang pag-iingat na tila otomatiko na. Kailangan mong magpahinga, sabi niya, may mahinahong katatagan. Tumingin ang bata sa kanya, pagkatapos kay Angelica, at saka sumuko. Mananatili ka hanggang magising ako, tanong niya, mas mahina ang boses. Sumagot si Angelica nang walang pag-aalinlangan. Mananatili ako. Tumango si Carmela at hinayaan ang ama na buhatin siya. Nang bumalik si Augusto, ang katahimikang naiwan sa bahay ay iba sa lahat ng nauna. Hindi lamang ito komportable, puno rin ito ng kahulugan. Nakasandal si Angelica sa mesa sa kusina, tinitingnan ang paligid na parabang inaayos ang kanyang mga iniisip. Dahan-dahan siyang nilapitan nito, walang pagmamadali. Napalapit siya sa'yo, sabi niya diretsyo. Sumagot si Angelica nang may parehong katapatan. Napalapit din ako sa kanya. Pinanatili niya ang tingin ng ilang segundo, na parabang sinusukat kung hanggang saan siya maaaring pumunta. Hindi lang siya, sabi niya sa huli, mas mahina ang boses. Hindi umiwas si Angelica. Alam ko. Lumabas ang sagot ng simple, walang pagtatanggol, walang paligoy-ligoy. Huminga siya ng malalim, gaya ng isang taong sanay kontrolin ang lahat, pero sa sandaling iyon ay piniling huwag gawin iyon. Dumating ka rito dahil sa isang utang, sabi niya, ibinabalik ang pinagmulan, pero ngayon ay may ibang bigat. At nauwi sa pananatili mo dahil sa ibang bagay. Dahan-dahang tumango si Angelica. Dumating ako para tapusin ang isang bagay. Pero hindi lang iyon ang nangyari. Bumalik ang katahimikan, pero ngayon ay hindi dahil sa kakulangan ng salita, kundi dahil ito ay pinili. Humakbang pa si Augusto, binabawasan ang distansya sa pagitan nilang dalawa nang hindi sinasakop ang espasyo niya. Wala akong hinahanap na kahit ano, sabi niya, tapat. Pero nagbago ang bahay mula nang dumating ka. Tiningnan ni Angelica ang paligid sandali, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya. Pati ang buhay ko. Sa sandaling iyon, wala sa kanilang dalawa ang nagtangkang gawing mas malaki ang naroon kaysa sa kung ano na ito. Hindi kailangan. Sapat na ang umiiral doon. Kinabukasan ng umaga, lumitaw si Carmela sa kusina na may hawak na papel, may bakas pa ng antok sa mukha. Ginawa ko ito, sabi niya, inilalagay ang guhit sa ibabaw ng mesa. Si Angelica, na naroon na, ay maingat na tumingin. Tatlong figura iyon, magkakatabi, may simpleng guhit, pero malinaw. Itinuro niya ang isa sa mga iyon. Ako ba ito? Natural na sumagot ang bata. Siyempre. Dito ka na ngayon. Tahimik na pinagmamasdan ni Augusto ang tagpo, pero may kung ano sa kanyang tingin na hindi nakasing pigil gaya ng dati. Maingat na hinawakan ni Angelica ang papel, na para bang marupok iyon, pero napakahalaga para tratuhin ng basta-basta. Pwede ko bang dalhin? Tanong niya, nakatingin kay Carmela. Nag-isip ang bata sandali pagkatapos ay tumango. Pwede, pero kailangan mong ilagay sa mahalagang lugar. Sumagot si Angelica nang hindi iniiwas ang tingin. Ilalagay ko. Nang umalis siya sa bahay ng araw na iyon, ganap na iba ang pakiramdam kumpara noong una nilang pagkikita. Dumating siya roon na may dalang sobre, pasa ng isang utang na hindi naman kanya, determinadong isara ang isang kabanata sa buhay ng kanyang ama. Ngayon, umalis siyang walang hawak, pero may dalang isang bagay na may ibang bigat, isang bagay na hindi obligasyon, hindi sakripisyo, kundi pagpili. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo, na lumalabas na sa iyong screen ngayon mismo, ay click mo lang para mapanood.
Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-subscribe at i-click ang buton sa mga komento para mas marami pang tao ang makarinig ng nakaka-inspire na salaysay na ito. Kung maaari, ibahagi mo rin. Maaaring mukhang maliit na bagay ito, pero ang pagpapakalat ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapakalat din ng pag-asa.